Mga kababayan, magandang hapon, Biker Adventure. Andito naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel. Mga kababayan, Eli San Fernando, hindi daw takot mawalaan ng boto. Ito mga kababayan. Si Manggagawa Party List Eli San Fernando mga kababayan, no? Ang sabi niya, hindi daw siya takot mawalaan ng boto. Isa siya mga kababayan sa pumirma, yung ating idol nga si Eli San Fernando sa Manggagawa Party List mga kababayan, no? Ilang milyon ang mga manggagawa dito sa Pilipinas, no nga siyang nirepresenta ni Eli San Fernando. Si Eli San Fernando ang tumayong representative ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. Siya ang tumayong nagdala ng ating boses doon sa Senado. Ang mga manggagawa, no, majority sa atin pinoprotektahan si VP Sara Duterte. No? Pero ang ating representative mga kababayan doon sa House of sa bahay ng mga buaya ay isa mga kababayan sa pumirma dito sa nakakalungkot, no? Ang ating pinagkakatiwalaan nga si Eli San Fernando nga siyang kunwari umaatake sa mga pumupuna sa mga pagkukulang ng gobyerno, yung mga mali nga ginagawa ng gobyerno mga kababayan, no? Nadinggoy tayo dito kay Eli San Fernando. Nadala siya sa 20 million mga kababayan, no? Hindi naman ipagkaila kasi kahit si Congressman Libiste, yun talaga ang ipinaglalaban, nakipagsigawan si Congressman Libiste, nakipagtalo doon sa mga buaya sa House Justice Committee, no, mga kababayan. Pero ito ang ating pinagkakatiwalaang si Eli San Fernando, ang sabi niya, no, yung pumirma daw siya sa impeachment ni VP Sara dahil nga daw mayroon naman daw probable cause, sabi niya. Pumirma daw siya upang madala na sa Senate ang impeachment mga kababayan at makapagpaliwanag na si VP Sara daw, no? Mabigyan ng pagkakataon si VP Sara magpaliwanag. Ayos lang, okay lang naman 'yun mga kababayan, yung ano niya. Kaya lang hindi naman ipagkaila, no? Nasilaw siya sa 20 million mga kababayan. Kung ikaw pa naman isang congressman, di ba? Lalo na wala ka namang distrito. Siguro mga kababayan, hindi lang sa first time pagkakataong magkaroon ng 20 million mga kababayan. Itong si Eli San Fernando. Tsaka hindi lang naman siya daw, marami naman. No? Ang sabi niya dito, nung una nagpaliwanag pa siya mga kababayan, hindi naman siya naghihingi ng sorry, pinanindigan talaga niya, no? Wala daw mali sa kanyang boto ng yes, no? Pagsang-ayon niya sa impeachment ni VP Sara Duterte. Siyang ngayong hinanakit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kapwa ko mga manggagawa. Ito mga kababayan, ang di naman problema kung ipa-impeach si VP Sara kung may probable cause talaga mga kababayan. Ang problema, yung ginagawa ng mga congressman, no? Talagang tinatarget nila si VP Sara para lang silangan ng mga kababayan. Saan ka ba nakikita ng nag-file ng kaso, kumbaga nag-file ng demanda na walang nakalakip na ebidensya mga kababayan, di ba? Walang nakalakip na ebidensya kaya si VP Sara, no, hindi sila kasi wala naman daw silang sasagutin. May reklamo ipina-file pero walang patunay sa kanilang reklamo. Kaya ito ngayon ang mga kababayan. Kaya ang ginawa ng Congress, kung ang kanilang target nga ipa-impeach si VP Sara dahil nga daw sa maling paggamit ng pundo o kaya para sa transparency na sinasabi nila mga kababayan, bakit kailangan pang gumastos ng gobyerno, no, yung mga tax money ng bilyon-bilyon para lang ma-impeach si VP Sara? Bakit kailangan pang manuhol ng mga congressman upang bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara Duterte?
Yan lang ang ano natin mga kababayan. Diyan pa lang, saan yung sinasabi ni Ili San Fernando na mayroon daw probable cause, no? Ang impeachment ni VP Sara Duterte. Diba? Bakit kailangan pang i-barter ng mga buaya dyan sa House Committee on Justice, mga kababayan? Kailangan pa nilang mangmumudmod ng tag 20 million bawat congressman bubuto ng yes. Ang Magno mga kababayan, no, tinatakot pa, binantaan pa nga hindi marilisan ng pundo mga kababayan, mga congressman nga hindi mag-yes, hindi rilisan ng pundo at may posibilidad pa daw makasuhan. Anong purpose, anong dahilan na makakasuhan ang isang congressman pag hindi sasang-ayon sa impeachment ni VP Sara Duterte? Oh. Yun ba mga kababayan ay naayon ba sa ating batas? Yun bang impeachment na yan, ang kanilang sadya, yung sa kanilang ginagawa, ay makatuwiran ba? No? Dapat hayaan ang mga taong bayan kung sila ang magpa-impeach kay VP Sara, hindi yung mga buaya diyan sa Kongreso, hindi yung malitagang. Sabi nga nila mga kabayan, isa lang ang dahilan kung bakit ayaw nila nga si VP Sara Duterte makarating sa 2028 presidential election. Kasi alam naman natin lahat, hindi lingid sa ating kaalaman, no? Maliban lang yan, kahit yung ibang mga pro administrasyon, lalong-lalo na yung mga vlogger ng administrasyon nga walang ibang ginawa kundi maninira lang, nga walang pruweba, mga kababayan. Alam naman nila kasi ang mga Duterte ay mga kababayan, anti-corruption, no? Dahil anti-corruption si VP Sara, kaya ito si Ili San Fernando, isa din tong nag-yes mga kababayan kasi ngayon lang siya nagkataon, no? Ngayon lang talaga may siya, yung tawag nito. Mayroon siyang kumbaga hindi ko mabanggit mga yung pribilehiyo niya na nga magkaroon, no, ng 20 million pesos cash mga kababayan. Pira natin 'yun, no? Pira natin 'yun mga kababayan. 20 million. Kahit hindi na siya buboto, hindi na siya lalaban sa sunod nga eleksyon mga kababayan. At least much money na siya mga kababayan, no? Milyonaryo, instant millionaire na si Ili San Fernando. Kabataan Party List, wala namang proyekto yan mga kababayan. Pero pag umupo si VP Sara Duterte mga kababayan, hahalongkatin natin to, no? Kailangan ito sila, magpakita to sila ng mga resibo sa kanilang mga pundo, sa kanilang mga proyekto mga kababayan. Kung tama din ba ang paggasto sa budget nga napunta sa kanila. Yun din ang ginagawa ng VP Sara mga kababayan, yun din ang gagawin natin sa kanila. Yun din ang lagi nating isisgaw. Hahanapan din natin sila ng liquidation sa kanilang pundo. Itong kay Ili San Fernando mga kababayan, malaki to, 20 million mga kababayan. Samantalang tayong mga Pilipino naghihirap, no? Ipinagpalit ni Ili San Fernando sa 20 million, no? Ang prinsipyo ng mga manggagawa sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, no? Hindi nga niya isinangguni sa atin nga buboto siya ng yes. Nagulat na lang tayong lahat mga kababayan, kaya pinuputakti siya ng iba't ibang komento, iba't ibang opinion ng ating mga kababayan. Alam nila mga kababayan nga ang taong bayan suportado si VP Sara, pero pinipilit talagan lang alisin si VP Sara sa 2028 presidential election mga kababayan, dahil nga marami silang nagawang sa ating bayan, no? Lalong-lalo na yung napaka-anomalyang 2025 GAA mga kababayan, no? National budget sa 2025 na sinalahula talaga ng mga congressman at pinirmahan ng ating walang kwentang presidente. Ito mga kababayan, itong si Ili San Fernando, idol ko to no? 'Di ba pati yung sa bill ng kuryente, tinalakay niya ito. Pero ano lang pala ito mga kababayan, yun ay
para lang makakuha talaga siya ng simpatiya ng mga ating mga kababayan, lalo-lalo na sa nating mga manggagawa. Pero mga kababayan, no? Tulad sa panawagan ng iba nating mga vlogger, makikiisa na rin ako mga kababayan sa panawagan ng ating mga kababayan. I-unsubscribe na natin si Eli San Fernando. I-unfollow na natin mga kababayan, lalong-lalo na tayo mga DDS. I-unfollow na natin, i-unsubscribe sa kanyang YouTube channel. Dahil sabi rin naman niya, hindi daw siya takot mawalaan ng boto mga kababayan. No? Ito nga, ito yung sinasabi niya. Mabasa ba? Yung nasabi niya, hindi ako takot mawalan ng boto. Nanindigan na siya mga kababayan. Noong una, nagpaliwanag pa siya. Pero ngayon, siguro, talaga ang pinakaladkad na rin ang kanyang mukha sa social media. Laging ang kanyang mukha sa social media. Ano to mga kababayan na ituturing yung isang pagtatraidor sa ating mga manggagawa, no? Ulitin ko mga kababayan, makikiisa na rin tayo sa panawagan ng ating ibang mga kababayan, no, na mga DDS. I-unsubscribe, i-unfollow na natin itong traidor nating representative na si Eli San Fernando. Sa mga mga kababayan, pinupuri ko rin yung mga sa isinta nga mga congressmen, mga kababayan, ang hindi talaga pumipirma sa impeachment. Nanindigan talaga sila mga kababayan, no? Yan ang mga congressman nga dapat nating pupurihin. Wala namang problema mga kababayan nga parusahan kahit sinong government official basta may kasalanan, basta may probable cause, basta may dahilan mga kababayan. Pero ang ginawa na kay BP Sara, ano ba ang dahilan mga kababayan? Ang dahilan ay isang political lang kanila mga kababayan, kanilang political agenda. Alisin ang mga Duterte sa kanilang landas kasi yan ay balakid sa kanilang pangungulimbat sa pira ng bayan. At delikado sila mga kababayan pag si BP Sara ang makaupo. Sabi nga ni BP Sara, ang magiging vice president niya, ayon sila ang magpapanagot sa mga involved, no, sa nakawan sa dito sa pira ng bayan, no, lalong-lalo na yung flood control. Speaking of flood control pala mga kababayan, no, mamaya sa live ko pag-usapan natin 'yan mga kababayan. Hindi ko na lang muna masyadong pahabain itong aking video mga kababayan, no. Inano ko lang sa inyo. Pagsuporta na rin sa panawagan ng ating mga kababayan na i-boycott, no? I-blacklist natin lahat ng mga congressman, senador nga pipirma pabor sa impeachment ni BP Sara mga kababayan, no? Kaya nakikiisa na lang din ako sa mga panawagan ng ating mga kababayan. I-unsubscribe na natin, i-unfollow na natin itong si Eli San Fernando sa kanyang pagtataksil, no, sa mga manggagawang Pilipino. Siya ang nagdala sa ating boses doon sa Kongreso mga kababayan. Pero nagtaksil siya sa ating pumirma siya mga kababayan nga hindi man tayo sumasang-ayon sa kanyang ginagawa. Nakakagulat, no? Nagugulat na lang tayo lahat. Alam ko, lahat tayo nagugulat. Ang ating representative, ang ating pinagkakatiwalaan nga si Eli San Fernando ay nagtaksil sa ating mga kababayan, no? Gusto niyang ma-impeach si BP Sara Duterte. Hindi lang niya maamin mga kababayan nga dahil sa privilege ng 20 million mga kababayan, no? Mismo si Paulo Marcolita at saka si Libiste, Congressman Libiste mga kababayan, yung mga young guns na yon ang no? Bumabanat diyan sa pinagmumudmud na 20 million sa bawat pirma, sa bawat yes mga kababayan. No, maliban pa doon sa pangako nga mga proyekto mga kababayan nga halagang 1 billion mahigit, no? Mayroon pa talagang 20 million additional mga kababayan sa pagboto ng yes. At hanggang dito na lang ako mga kababayan. Huwag kalimutan nga pag-subscribe dito sa aking munting YouTube channel. Kakaunti lang subscriber ko mga kababayan at lagi pang nawawala, no? Nung isang araw live ko mga kababayan, 5 nga lang yung nag-subscribe sa akin. Pagkalipas ng 2 araw, nawala pa. Isa na lang ang natitira mga kababayan. Yung subscriber ko nga 500 lang mga kababayan. November pa yun hanggang ngayon mga kababayan. Nasa 509 pa rin. Pero kung hindi nagkawala-wala yung aking mga subscriber, siguro nasa mga 600. Napakaliit lang aking channel mga kababayan, ano?
kailangan ko ang suporta nyo, yung mga manawagan ako sa mga kapwa ko ka-DDS, mga kababayan, ang suporta nyo sa aking channel, parang suporta na rin sa ating VP Sara Duterte, no? Ipaglalaban natin ang ating VP Sara Duterte. Kahit may subscriber man ako o wala, mga kababayan, manindigan pa rin ako, ano? Patuloy pa rin tayong maglabas ng ating opinion, ating hinanakit, no, sa ginagawa nila kay VP Sara Duterte. At maraming salamat. Huwag nating kalimutan, lagi nating suportahan si VP Sara Duterte at saka si former PRRD. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan.